Ako'y si Hari Lino, pinuno ng makapangyarihang kaharian ng Lumina. Sa loob ng maraming taon, pinanatili ko ang kapayapaan at kasaganaan sa aming lupain. Subalit, isang umaga, dumating ang balita na nagbago sa takbo ng aming pamumuhay. Ang mga mananakop mula sa Hilaga na kilala sa kanilang kalupitan ay nagpasya na sakupin ang aming bayan. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit sa akin ang aking anak na si Prinsipe Khalil. Bagamat bata pa, may taglay siyang tapang na higit pa sa kanyang edad. Ama, wika niya, hindi tayo dapat matakot, kasama mo ako sa laban na ito. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang determinasyon at pagmamahal sa kanyang bayan. Kahit pa ang panganib ay wala sa aming panig, hindi kami nag-atubiling ipaglaban ang aming kalayaan. Nagpatawag ako ng pulong sa palasyo kasama ang aking mga heneral at tagapayo. Kailangan natin ng mahusay na plano, sabi ko sa kanila. Hindi tayo maaring magpatumpik-tumpik. Ang ating kalayaan ay nakasalalay sa digmaang ito. Sa malaking mapa ng kaharian, pinag-aralan namin ang mga estratehiya ng mga mananakop. Alam naming hindi magiging madali ang labanang ito, ngunit handa kaming ipaglaban ang aming tahanan. Habang patuloy ang paghahanda, tila isang anino ang lumalapit sa aming bayan. Ang mga mananakop ay hindi lamang may dalang armas, kundi pati na rin ang taktikang pang-psychological. Nagpadala sila ng mga mensahe na naglalaman ng pagbabanta. Subalit, sa kabila ng takot na dala nito, mas pinatibay nito ang aming determinasyon na ipaglaban ang aming bayan. Nagpasya kaming magpatrol sa paligid ng kaharian upang maghanap ng posibleng ruta ng pag-atake. Kasama ko si Prinsipe Khalil sa paglalakbay na ito. Sa aming paglalakad, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Subalit sa bawat hakbang na aming tinatahak, nararamdaman ko ang lakas ng loob ng aking anak na tila nagsisilbing gabay sa akin. Lino, tingnan mo iyon, sabay turo ni Khalil sa malayo. Isang kakaibang paggalaw ang aming nakita sa gilid ng kagubatan. Dahan-dahan naming nilapitan ito at narinig namin ang mga bulong ng mga mananakop. Ang kanilang plano ay saksihan ang aming kaharian mula sa likod sa pamamagitan ng lihim na lagusan na matagal nang nakatago sa mga mata ng madla. Sa puntong iyon, alam kong hindi kami maaaring magpatumpik-tumpik. Kinailangan kong gumawa ng desisyon na maaaring magbago sa takbo ng digmaan. Khalil, kailangan nating maging maingat. Hindi natin alam kung gaano karami ang kanilang puwersa. Hinila ko siya sa isang ligtas na lugar habang patuloy naming sinusubaybayan ang mga mananakop. Habang kami nagmamasid, unti-unting lumalabo ang liwanag ng araw. Ang dilim ay sumasakop sa kagubatan at sa gitna ng katahimikan, isang nakakakilabot na tunog ang pumuno sa hangin. Ito'y tila hudyat ng isang paparating na panganib. Sa kabila ng lahat, nanatili kaming matatag. Ang pagkakaisa ng aming kaharian, ang tapang ng aming mga mandirigma, at ang aming pag-asa na makamtan ang tagumpay ang nagsilbing sandata namin. Subalit sa aming pagpapatuloy, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Sa gitna ng aming pagmasid, bigla naming naramdaman ang paggalaw sa ilalim ng lupa. Ang lihim na lagusan ay hindi lamang isang ruta, ito pala'y may dalading hindi inaasahang sorpresa na magsusubok sa aming katatagan. Sa gitna ng lumalagablab na digmaan, ang kalapati ng kapayapaan ay tila sinisilaban ng mga palaso ng digmaan. Ang mga mananakop ay patuloy na nagbabanta sa aming kaharian at ako, ang hari, kasama ang aking anak na prinsipe, ay nasa gitna ng labanan. Ang aming mga espada ay sumasayaw sa hangin, lumalagapak sa mga kalasag ng kalaban, habang ang aming puso'y pumipintig sa musika ng pakikipagsapalaran. Amang hari, narito ang ating pagkakataon. Sigaw ng aking anak na may mga mata ng alab na nag-aalab sa determinasyon. Nakita ko sa kanya ang sarili kong kakisigan noong kabataan ko, ang tapang na hindi nagpatinag sa mga unos ng buhay.
Magkasama kaming lumusob sa gitna ng hukbo ng mga mananakop. Bawat hakbang ay tila pagsalunga sa mga alon ng dagat na nagbabadyang lunurin kami. Sa aming pag-usad, naalala ko ang mga aral ng aking ama. Ang isang tunay na pinuno ay hindi nangingiming magsakripisyo para sa kapakanan ng kanyang nasasakupan. Wika niya sa akin noon, at ngayon ang mga salitang iyon ay pumupukaw sa aking diwa. Ang aking anak ay kasangga ko, hindi lamang sa digmaan, kundi sa pagpapanatili ng aming kaharian. Ngunit sa gitna ng aming pagsalakay, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Ang ulap sa kalangitan ay biglang umitim at ang hangin ay naging malamig na tila yelo. Isang matinding kidlat ang bumagsak sa lupa na nagbigay liwanag sa pusikit na kadiliman ang gabi. Sa kislap nito, nakita ko ang mukha ng isang matandang lalaki nakatayo sa gilid ng larangan ng labanan. Ang kanyang kasuotan ay tila mula sa ibang panahon at ang kanyang mga mata ay puno ng lihim na kaalaman. Prinsipe, hari, makinig kayo. Wika niya sa amin, ang kanyang tinig ay tila bulong ng hangin. Ang inyong kapalaran ay nakatali sa isang sinaunang propesiya. Isa sa inyo ay magtatagumpay, ngunit sa kapalit nito ay isang trahedya. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Sa kabila ng aming tapang, ang mga salitang iyon ay tila mga pangakong may dalang bangungot. Sa likod ng aking isipan, naglaro ang mga imahe ng kaharian na nasasalanta, ng mga nasasakupan na umiiyak sa pagdadalamhati. Amang hari, ano ang ibig sabihin nito? Tanong ng prinsipe, at sa kanyang tinig ay ramdam ko ang kaba at pag-aalinlangan. Ngunit sa kabila nito, ang kanyang tapang ay hindi natinag. Alam ko na ang aking anak ay handang harapin ang anumang kapalaran, kahit pa ito'y may kasamang pagdurusa. Anak, tayo'y magpatuloy, sagot ko. Ang digmaan ay hindi lamang laban ng lakas, kundi ng puso at isipan. Ang ating kapalaran ay hindi nakatali sa mga propesya. Tayo ang lilikha ng ating sariling landas. Sa aming patuloy na pagsalakay, naramdaman ko ang pagod na bumabalot sa aking katawan. Ang bawat paghinga ay tila isang laban, ngunit sa bawat hakbang, ang aking determinasyon ay patuloy na lumalakas. Sa aking tabi, ang prinsipe ay hindi bumibitiw. Ang kanyang espada ay patuloy na lumalagablab sa sagupaan hanggang sa dumating kami sa gitna ng hukbo ng kalaban. Ang kanilang pinuno, isang mandirigman na kililis sa kanyang kalupitan, ay nagmamando sa kanila. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at ang kanyang mga mata ay tila apoy ng impyerno. Alam ko na ang laban na ito ay hindi lamang laban ng kaharian. Ito'y laban ng katarungan, laban sa kasamaan. Amang hari, narito na ang ating pagkakataon. Sabi ng prinsipe, ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa. Ang pinuno ng kalaban ay narito. Ito'y ang ating sandali. Sa gitna ng labanan, kami lumusob sa pinuno ng kalaban. Ang aming mga espada ay nag-aalab sa hangin. Ngunit bago pa man kami makalapit, isang matinding pagsabog ang naganap. Sa gitna ng alikabok at apoy, isang katotohanan ang lumitaw na nagbabago sa lahat. Ang prinsipe, ang aking anak, ay nawawala. Ang aking puso ay dinurog ng takot at lungkot. Ang propesiya ng matandang lalaki ay tila nagiging totoo, ngunit hindi ko ito kayang tanggapin. Anak, nasaan ka? Sigaw ko, ngunit ang aking tinig ay nilamon ng kaguluhan ng digmaan. Sa kabila ng lahat, alam ko na ang laban ay hindi pa tapos. Ang kapalaran ng kaharian ay nasa aming mga kamay at sa kabila ng trahedya, ako'y naniniwala na may pag-asa pa. Ngunit sa likod ng aking isipan, ang tanong ay patuloy na naglalaro. Ano ang kapalaran ng prinsipe? Siya ba'y naligtas o ito na ang katapusan? Sa gitna ng digmaan, ang sagot ay hindi pa malinaw. Ngunit sa kabila ng lahat, ang aking puso ay puno ng pag-asa at determinasyon. Kami magpapatuloy at sa aming paglalakbay, ang aming kapalaran ay patuloy na huhubugin ng aming mga desisyon.
at ang kwento ng hari at prinsipe sa kabila ng trahedya ay magpapatuloy, puno ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Sa gitna ng nagngangalit na hangin at bumubuhos na ulan, naramdaman ko ang bigat ng sandata sa aking mga kamay habang nakatirik ang aking tingin sa papalapit na hukbo ng mga mananakop. Kasama ko ang aking ama, ang hari ng kaharian, na sa kabila ng kanyang mga taon ay matatag pa rin at puno ng tapang para sa aming bayan at para sa kalayaan. Anak, tandaan mo ang lahat ng itinuro ko sa iyo. Bulong niya habang binubuo ang aming estratehiya. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala, ngunit halata ang tiwala sa kanyang mga mata. Alam kong sa kanya nakasalalay ang aming bayan, ngunit ngayon, ako rin ay may papel na ginagampanan sa labanang ito. Nagtipon ang aming hukbo sa gilid ng bundok kung saan ang lupa ay tila umuuga sa bawat hakbang ng mga mananakop. Ang kanilang mga sigaw ay bumabalot sa paligid, ngunit ang aming katahimikan ay mas malakas, isang tanda ng aming determinasyon. Ang mga mandirigma ng kaharian ay nagtipon sa likod ng aking ama. Bawat isa ay handang mag-alay ng buhay para sa kalayaan. Nandito na sila, bulong ko, sa kabila ng pagkabog ng aking dibdib. Sa harapan namin, kitang-kita ang mga mananakop, suot ang kanilang kislap na mga baluti, tila mga multo sa ilalim ng mapanglaw na langit. Pinagmasdan ko ang aking ama at sa kanyang mga mata, nakita ko ang kasaysayan ng aming kaharian. Lahat ng ginawa niya para dito, lahat ng sakripisyo. Sa unang bugso ng laban, naramdaman ko ang init ng pakikipagtunggali. Ang espada ko ay sumalubong sa bakal ng kaaway. Bawat tama ay may kasamang sigaw ng pag-asa at takot. Ang hangin ay puno ng ingay ng digmaan, ng sigaw ng mga nasugatan, at ng mga mandirigmang hindi na muling magigising. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon ang aking ama, hindi natitinag, isang sandigan ng lakas at inspirasyon para sa aming lahat. Habang patuloy ang laban, napansin ko ang isang kakaibang galaw sa hanay ng mga mananakop. Isang grupo ng mga kabalyero, mas malalaki ang mga kabayo, mas matibay ang mga baluti, ang tila naglalayong dumiretso sa kinaroroonan namin. Ang kanilang pinuno, isang higante sa kanyang pagkakabaluti, ay may hawak na bandila na nagsasaad ng kanilang layunin. Ang pamunuan ang lahat ng lupain sa pamamagitan ng takot. Anak, bantayan mo ang iyong sarili, utos ng aking ama habang inilalapit ang kanyang espada sa tagiliran. Ang grupong iyon ay ang tunay na panganib. Muli kong sinuri ang paligid. Alam kong hindi ito basta-bastang kalaban. Ngunit sa likod ng aking isipan, isang hinala ang bumabalot. Bakit tila mas marahas ang kanilang galaw? Bakit tila kami ang kanilang tunay na pakay? Nang magpatuloy ang laban, unti-unting natutuklasan ang kanilang taktika. Sinubukan nilang ihiwalay ang aming hukbo, pilit na dinadala sa gitna ng labanan ang aming mga mandirigma. At doon ko napagtanto ang kanilang plano, ang pagkitil sa aming pamumuno, sa aking ama. Ngunit sa kabila ng kanilang pag-atake, ang aming hukbo ay hindi natitinag. Patuloy na lumalaban para sa aming bayan. Sa isang iglap, naramdaman ko ang pag-agos ng takot sa aking katawan. Ang higanteng pinuno ng mga mananakop ay pumailan lang, papalapit sa kinaroroonan ng aking ama. Sinubukan kong lumapit, sinubukan kong protektahan siya, ngunit sa bawat hakbang ay tila may pumipigil sa akin, isang puwersa ng kapalaran na hindi ko maipaliwanag. At sa isang hindi inaasahang pagkakataon, sa gitna ng kaguluhan, nagpakita ang isang mukha mula sa nakaraan, isang taong matagal nang nawala sa aming kaharian. Isang taong kilala ko, ngunit hindi ko inaasahan na makikita ko sa gitna ng digmaan ang aking kapatid na nawalay sa amin noon pa man, ngayon ay kasama ng mga mananakop. Kuya, ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw, puno ng damdamin at pagkalito. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang kwento ng kalungkutan,
ng pamumuhay sa ibang bayan ng pagbalik sa amin bilang kaaway. Ang mundo ko ay biglang nagbago. Hindi ko alam kung paano haharapin ang katotohanan ng kanyang pagkakabilang sa mga mananakop. Ang laban ay biglang naging mas komplikado, mas personal. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng laban para sa kalayaan, isang bagay ang malinaw, ang tunay na digmaan ay nagsisimula pa lamang. Sa pagharap ko sa aking kapatid, sa kanyang mga mata ay nakita ko ang hinanakit, ang pag-aalinlangan at ang pag-asa. Sa kabila ng lahat, alam kong may dahilan siya at narito ako upang tuklasin iyon. Ngunit paano ko siya makukumbinsi? Paano ko siya maililigtas mula sa kanyang kasalukuyang kalagayan? Sa likod ng lahat ng ito, naroon ang aking ama, handang lumaban, handang harapin ang kapalaran ng aming kaharian. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang pag-aalala para sa akin, para sa aking kapatid, para sa aming pamilya. Sa gitna ng digmaan, sa gitna ng hindi inaasahang pagharap, kami ay naipit sa isang cliffhanger ng kapalaran. Isang desisyon na maaaring magbago sa aming kaharian magpakailanman. Sa harap ng bumabagsak na araw, mga anino ng kalabang hukbo ang unti-unting lumalapit sa aming muog. Ang hangin ay puno ng tensyon at ang tapang ng aming mga mandirigma ay sumusubok na pataasin ang kanilang mga sigaw ng digmaan para sabayan ang tibok ng aming mga puso. Ako, ang hari ng kaharian, ay nakatayo sa itaas ng tanggulan, tinatanaw ang kalupaan ng aking nasasakupan. Alam kong ito na ang oras ng pagtutuos. Sa tabi ko ay ang aking anak, si Prinsipe Alaric, na may determinadong tingin na tila apoy sa kanyang mga mata. Sa likod ng kanyang anyong kalmado, nararamdaman ko ang kanyang kaba. Ngunit alam kong siya'y handa, tulad ng kanyang mga ninuno, na ipaglaban ang kanyang bayan. Sa unang pagkakataon, kami ni Alaric ay magkasamang haharap sa isang labanan na maaaring magbago ng takbo ng aming kaharian. Hindi ko naisip na darating ang araw na ito, Ama, wika ni Alaric habang pinagmamasdan ang hukbo ng mga mananakop. Ngunit narito tayo, at wala tayong ibang pagpipilian kundi ang lumaban. Ang iyong tapang, anak, ay mas mahalaga kaysa sa anumang sandata na dala natin. Tugon ko, sabay hawak sa kanyang balikat. Ang ating tagumpay ay nakasalalay sa ating pagkakaisa. Nagsimula ng umusad ang hukbo ng mga mananakop. Ang lupa ay yumanig habang ang kanilang mga kabayo at mandirigma ay papalapit sa aming mga pader. Sa kabila ng nagbabadyang panganib, ang aking mga tauhan ay nakahanda, ang kanilang mga busog ay nakatuon, at ang mga espada ay naiangat. Nagbigay kami ng hudyat. Ang aming mga mandirigma ay nagsimula ng magpakawala ng mga palaso. Ang maingay na pagtili ng mga palaso sa hangin ay tila musika ng digmaan. Kasabay nito, isinulong namin ang aming mga kabalyero. Sa isang iglap, sumiklab ang labanan sa gitna ng larangan. Ang hangin ay nagngangalit ng mga sigaw, ang mga sandata ay nag-uumpugan, at ang lupa ay nababalot ng alabok. Si Alaric sa kanyang kabayo ay di nagpapadaig, lumalaban na parang isang bihasang mandirigma. Ang kanyang espada ay kumikislap, naglalabas ng liwanag sa kada hampas. Habang ang laban ay tumindi, napansin kong may kakaiba sa mga galaw ng kalaban. Ang kanilang mga hakbang ay tila bahagi ng isang mas malalim na plano. Ang kanilang leader, isang misteryosong mandirigma na may balabal na pula, ay tila may ibang intensyon kaysa sinasabi ng kanilang pag-atake. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang pagod sa aking mga bisig. Ngunit ang aking determinasyon ay hindi naglalaho. Nang bigla, mula sa gilid ng larangan, isang pangkat ng mga kalaban ang lumitaw, umikot sa amin, at nagsimulang umatake mula sa likuran. Alaric, sigaw ko habang nagmamadali akong pumunta sa kanyang kinatatayuan. Meron tayong bagong suliranin. Hindi kami handa sa ganitong estratehiya. Ang aming mga mandirigma ay nagulat.
ngunit hindi nagpatinag. Nag-utos ako ng agarang pagbabago sa aming estratehiya at si Alaric ay mabilis na pumosisyon upang saklolohan ang aming mga tauhan. Sa gitna ng aming pagsisikap na baguhin ang takbo ng laban, naramdaman ko ang kakaibang lamig sa aking likod. Sa isang iglap, ang lider ng kalaban ay nasa harapan ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng misteryo. Hari, matagal ka nang hinihintay, wika niya. Ang kanyang tinig ay parang bulong ng hangin. Nagulat ako sa kanyang mga salita, ngunit wala akong oras upang magtanong. Agad kaming nagpalitan ng mga hampas ng espada. Ang aming mga galaw ay pinipilit na magpatunay kung sino ang mas mahusay. Sa bawat pag-atake, nararamdaman ko ang kanyang lakas, tila may kakaibang puwersa na nagmumula sa kanya. Habang kami naglalaban, nasulyapan ko si Alaric na tumutulong sa aming mga tauhan. Ang kanyang tapang ay nagbibigay inspirasyon sa aming hukbo. Ngunit sa kabila ng aming pagsisikap, nararamdaman ko ang pagod na pumipigil sa akin. Sa isang hindi inaasahang sandali, ang lider ng kalaban ay umatras at nagbigay ng hudyat sa kanyang mga tauhan. Ang kanilang pag-atake ay tumigil at sa halip na magpatuloy, sila'y nagsimulang umurong. Anong nangyayari? Tanong ni Alaric habang lumapit sa akin. May bagay silang alam na hindi natin alam, sagot ko. Sa kabila ng tila tagumpay, may bumabagabag sa akin. Hindi ko maalis sa isip ang misteryosong lider at ang kanyang mga salitang puno ng hinanakit. Sa pagkakaalam ko, ang labanan ay hindi patapos. Sa likod ng aming pasamantalang tagumpay, nararamdaman ko ang panganib na nagkukubli, ang misteryo na kailangan naming tuklasin. Anak, kailangan nating alamin ang kanilang plano, sabi ko kay Alaric habang kami nagmamasid sa pag-alis ng kalaban. Ang ating laban ay hindi pa tapos at ang tunay na panganib ay parating pa lamang. Sa gitna ng aming pagtatagumpay, nararamdaman ko ang isang mas malalim na laban na nagbabadya. Isang laban na magtuturo sa amin ng mga lihim na matagal nang nakatago. Sa gitna ng kamanghamanghang kapanglawan ng umaga, ang araw ay tila nagdadalawang isip kung sisikat pa ba sa kalangitan. Ang hamog ay bumabalot sa palasyo at ang bawat hakbang ko ay unti-unting nag-ukit ng marka sa basang lupa. Ako ang hari ng kaharian, ngunit sa mga oras na ito, ako ay isang ama, isang mandirigma, at isang pinuno ng mga tao na nangangailangan ng pag-asa. Prinsipe Alon, tawag ko sa aking anak habang siya'y bumababa mula sa kanyang kabayo. Ang kanyang kabataan ay puno ng sigla, ngunit sa likod nito'y naroon ang bigat ng responsibilidad na di maiiwasan. Handa ka na ba para sa araw na ito? Tumango siya, malalim ang tingin sa akin, puno ng determinasyon. Oo, Ama, para sa ating kaharian. Kasama ang aming hukbo, naglakbay kami patungo sa tarangkahan ng kaharian kung saan nag-aabang ang mga mananakop. Ang mga balita ng kanilang pagdating ay mabilis na lumaganap at ang mga tao ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Ngunit sa aming puso, alam namin na ang laban ay hindi lamang para sa lupa, kundi para sa kalayaan at dangal. Ang aming hukbo ay nakahanay na mga kabalyero na handang ipagtanggol ang kanilang tahanan. Mga kawal, ito ang araw na tayo'y magpapakita ng tapang na kailanman ay hindi pa nasasaksihan. Ang aking sigaw, ang mga salitang puno ng pag-asa at tapang. Ang ating kaharian ay hindi magpapatalo. Tayo'y lalaban para sa ating mga pamilya, para sa ating mga anak. Isang dagundong ng sigaw ang bumalot sa amin, ang tinig ng pagkakaisa na pumukaw sa aming dibdib. Ang prinsipe ay lumapit sa akin, ang kanyang espada ay kumikislap sa liwanag ng umaga. Ama, paano natin sila matatalo? Ngumiti ako, bagamat puno ng kaba ang aking puso. Alon, ang digmaan ay hindi lamang sa lakas ng armas kundi sa talino at puso. Tayo'y magtiwala sa isa't isa at sa ating mga kakampi.
Sa likod ng aming hukbo ay dumating ang mga kaalyado, mga mandirigma mula sa mga karatig na kaharian na handang tumulong. Ang kanilang presensya ay nagbigay lakas sa amin, isang patunay na kami hindi nag-iisa sa laban na ito. Nang sa wakas ay magsimula ang bakbakan, ang ingay ng mga espada ay tila musika ng kapalaran. Ang bawat salpok ng bakal ay may kwentong dala, isang pagsubok na kailangang lampasan. Ako at si Alon ay magkatabi, sabay na humarap sa mga mananakop. Ang aming pagkilos ay parang sayaw ng pakikipaglaban, puno ng koordinasyon at pagtutulungan. Isang mandirigma mula sa hanay ng kalaban ang umabante. Ang kanyang espada ay nakatutok sa akin. Sa isang iglap, siya'y aking hinarap. Ang aking galaw ay puno ng sining at lakas. Ngunit sa likod ng aking isip, ako'y nag-aalala para sa aking anak. Siya'y bata pa, ngunit ang kanyang tapang ay walang kapantay. Sa gitna ng digmaan, isang nakakatakot na tanawin ang bumungad sa akin. Si Alon ay napapaligiran ng mga kalaban. Ang kanyang espada ay patuloy na nagtatanggol. Alon! Ang aking sigaw puno ng pag-aalala. Ngunit sa halip na mag-alala, ang prinsipe ay ngumiti at sa kanyang mga mata ay may kakaibang kislap. Ama, narito ako para sa ating kaharian. Ang kanyang sagot puno ng tiwala sa sarili. Sa isang iglap, isang mandirigma mula sa aming mga kaalyado ang dumating upang tulungan siya, at ang kanilang kombinasyon ay nagtulak sa mga kalaban. Ang kanilang tagumpay ay tila isang liwanag na nagbigay pag-asa sa amin. Ngunit sa gitna ng tagumpay, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Mula sa likuran, isang panibagong hukbo ng mga mananakop ang dumating, mas marami pa kaysa sa inaasahan. Ang kanilang presensya ay nagbigay ng takot sa aming hukbo at ang aming mga kaalyado ay tila nag-aalangan. Ang mga mananakop ay tila walang katapusang daloy ng kadiliman at ang aming pag-asa ay tila unti-unting nawawala. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang prinsipe. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit may tiwala pa rin sa kanyang puso. Alon, kailangan natin ng plano. Ang aking sigaw, ang aking isip ay nag-iisip ng paraan upang malampasan ang bagong banta. Sa isang iglap, isang ideya ang pumasok sa aking isipan, isang plano na maaaring makapagpabago ng daloy ng labanan. Ngunit bago ko pa man ito maisakatuparan, isang kakaibang ingay ang narinig namin mula sa likuran. Mula sa hamog ng umaga, isang hukbo ang sumulpot. Ang kanilang mga bandila ay hindi kilala, ngunit ang kanilang presensya ay nagbigay ng pag-asa sa amin. Sila'y mga mandirigma na handang tumulong, ngunit ang tanong ay, sila ba'y kaibigan o panibagong kalaban? Ang aming mga puso ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit sa likod ng aming isip, ang pag-asa ay hindi nawawala. Ang digmaan ay puno ng hiwaga, at ang sagot sa aming katanungan ay nasa mga darating na sandali. Sa gitna ng labanang ito, ang aming kapalaran ay nakabitin sa isang manipis na sinulit. Ang twist ng pagkakataon ay nagbigay ng isang cliffhanger na hindi namin inaasahan. Sa likod ng aming mga galaw, ang pag-asa ay patuloy na bumubuhay sa aming puso. Sa gitna ng kaguluhan at alingawngaw ng mga espada, isang umaga na tila walang katapusan ang dumating sa amin. Ako'y ang hari ng kaharian ng Arabot at sa tabi ko ay ang aking anak, si Prinsipe Elian, na ngayon ay buong tapang na humarap sa kanyang unang tunay na digmaan. Ang aming kalaban ay ang makapangyarihang hukbo ng mga mananakop mula sa Hilaga, mga mandirigmang kilala sa kanilang brutalidad at walang awang pagwasak sa lahat ng kanilang dinaanan. Sa kabila ng mga takot at pangamba, dama ko ang tibok ng aking puso, hindi para sa aking sarili, kundi para sa aking anak. Nakikita ko sa kanyang mga mata ang determinasyon at tapang na minsang nakita ko sa aking sariling ama noong ako'y bata pa. Alam kong ito ang aming pagkakataon
upang ipakita sa aming mga tao na ang aming pamilya ay nararapat sa trono hindi lamang dahil sa dugo, kundi dahil sa aming kakayahang ipagtanggol sila. Habang papalapit ang mga kalaban, naalala ko ang aming mga pinagdaanan ni Elian. Mula sa kanyang pagkabata, itinuro ko sa kanya ang sining ng espada, ang kahalagahan ng taktika, at ang tunay na diwa ng pagiging isang pinuno. Alam kong hindi siya ipinanganak para sa ganitong buhay, ngunit sa mga panahong ito, wala nang ibang pagpipilian kundi ang lumaban. Amang hari, wika ni Elian habang kami nakatayo sa harap ng aming hukbo. Handa na po ako. Tumingin ako sa kanya at nagbigay ng isang nangiting puno ng pagmamalaki at pag-asa. Ipakita natin sa kanila, anak. Ipakita natin na ang Arabot ay hindi kailanman susuko. Sa isang iglap, sumiklab ang labanan. Ang ingay ng mga espada at sigawan ng mga mandirigma ay pumuno sa aming paligid. Ang lupa ay tila yumanig sa bawat hampas ng mga kabayo at bawat pagbagsak ng mga mandirigma. Kami ni Elian ay lumusob sa gitna ng gulo, magkatabi, ang aming mga espada ay tila sumasayaw sa ere habang tinataboy namin ang mga kalaban. Ngunit sa kabila ng aming tapang, alam kong ang labanang ito ay hindi magiging madali. Ang mga mananakop ay mas marami at mas bihasa sa digmaan. Unti-unti, naramdaman ko ang pagod sa aking mga bisig, ngunit hindi ko ito pinansin. Alam kong ang aming hukbo ay umaasa sa amin at hindi namin sila bibiguin. Sa kalagitnaan ng labanan, isang matangkad at malakas na mananakop ang lumapit sa amin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkapuot at determinasyon. Ikaw ang hari, sigaw niya, itinutok ang kanyang espada sa akin. Ang iyong kamatayan ay magiging simbolo ng aming tagumpay. Ngunit bago pa man siya makalapit, si Elian ay sumugod, ang kanyang espada ay bumagsak sa kalaban ng may buong puwersa. Hindi mo makukuha ang aking ama? Sigaw niya habang ang kalaban ay bumagsak sa lupa, patay. Ngunit ang aking puso ay biglang kinabahan. Sa likod ni Elian, isang panibagong kalaban ang lumitaw at bago pa man ako makasigaw ng babala, nakita ko ang pag-igkas ng espada nito patungo sa likod ng aking anak. Elian! Sigaw ko, ngunit huli na ang lahat. Tinamaan siya ng espada at siya'y bumagsak sa lupa, duguan. Ang mundo ko'y tila huminto. Ang lahat ng ingay ay nawala at tanging ang paghinga ng aking anak ang naririnig ko. Lumuhod ako sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay. Anak, hindi kita mawawala. Bulong ko habang pinipilit kong pigilan ang kanyang pagdurugo. Ngunit sa gitna ng aking pagdadalamhati, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Ang kalangitan ay biglang dumilim at ang lupa ay tila nayanig. Isang matandang nakasuot ng kakaibang balabal ang lumitaw mula sa kawalan, ang kanyang mga mata ay kumikislap na tila may lihim na kaalaman. Hari ng Arabot, wika niya, ang kanyang tinig ay tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Ang tadhana ay may ibang plano para sa inyong mag-ama. Si Prinsipe Elian ay hindi pa nakatakdang mawala. Sa kanyang mga kamay, lumitaw ang isang kakaibang liwanag na pumaligid sa katawan ni Elian. Sa isang iglap, nakita kong muling nagbalik ang kulay sa mukha ng aking anak at ang kanyang paghinga ay naging mas malalim at matatag. Ngunit bago pa man ako makapagtanong, ang matanda ay naglaho na parang isang anino at ang kalangitan ay muling bumalik sa dati nitong anyo. Si Elian ay dahan-dahang nagmulat ng mata. Ama, ano ang nangyari? Tanong niya, gulat ngunit buhay. Hindi ko alam ang isasagot. Ang aming digmaan ay malayo pa sa katapusan, ngunit ang isang bagay ay malinaw, hindi kami nag-iisa. At sa likod ng mga ulap ng digmaan, mayroong isang mas malalim na lihim na naghihintay na matuklasan. Ang pagdating ng matanda ang nagbigay ng bagong pag-asa at takot sa akin. Sino siya at ano ang ibig sabihin ng kanyang mga sinabi?
Sa bawat hakbang na aming gagawin, alam kong ang bawat sagot ay magdadala sa amin sa isang mas malalim na pakikipagsapalaran na hindi namin inaasahan. Sa mga araw na lumipas, unti-unting tumindi ang hangin ng digmaan. Napuno ng usok at ingay ng mga sundalo ang aming kaharian. Ngunit ang tapang ng aking ama, ang hari, ay hindi matitinag. Ako bilang prinsipe ay nasa tabi niya, handang ipaglaban ang aming tahanan. Ang mga mananakop ay wala ng ibang nais kundi ang wasakin ang aming pamumuhay, ngunit kami hindi papayag na sumuko. Anak, wika ng aking ama habang nakatingin sa malawak na lupain kung saan magaganap ang susunod na laban. Ang digmaan ay hindi lamang tungkol sa lakas ng braso, kundi pati na rin sa talas ng isip. Tandaan mo ito. Tumango ako, bitbit ang kanyang mga salita habang hinahanda ang sarili sa darating na pagsubok. Ang mga mananakop na ito ay hindi karaniwan. Sila'y may katusuhan na minsan ng halos ikatalo ng aming hukbo. Ngunit sa pagkakataong ito, kami ay may plano. Isang plano na magbabago sa takbo ng digmaan. Sa gitna ng kaguluhan ng labanan, ang mga sundalo sa aming hukbo ay nagtipon sa ilalim ng bughaw na langit na ngayoy unti-unting natatakpan ng madilim na ulap. Ang hangin ay umihip ng malakas, tila ba binabalaan kami sa darating na unos. Kasama ang aking ama, kami nagbigay ng huling mga utos sa aming mga kapitan bago sumabak sa laban. Ang mga mananakop ay darating mula sa Hilaga, sabi ng isa sa aming mga espya. Sila'y may daladalang mga bagong armas, mga bagay na hindi pa natin nakikita. Nagsimula ang laban at ang lupa ay nayanig sa bigat ng mga paa ng mga mandirigma. Ang ingay ng mga espada na nagtatagisan, ang mga palaso na lumilipad sa hangin, at ang sigaw ng mga sugatan ay nagsanib upang likhain ang isang himnong puno ng pighati at pag-asa. Habang kami lumalaban, napansin kong ang aking ama ay tila ba may iniisip na malalim. Hindi ko maiwasang magtanong, ngunit sa gitna ng digmaan, ang mga salita ay tila ba nawala ng saysay. Kami nagpatuloy, ang kanyang tapang ay nagbigay lakas sa akin. Ang aming hukbo ay lumaban ng buong puso, ngunit ang mga mananakop ay hindi bumigay. Sa gitna ng labanan, ang langit ay nagbanta ng isang malupit na bagyo. Ang ulan ay bumuhos at ang hangin ay umihip ng parang isang baliw na nagwawala. Ngunit ang kakaibang bagay ay nangyari. Ang mga mananakop ay tila ba nagkaroon ng hindi inaasahang lakas. Ang kanilang mga mata ay nagliliwanag sa kadiliman at ang kanilang mga galaw ay hindi naaapektuhan ng unos. Anak, mayroong hindi tama, sabi ng aking ama habang kami nagtatago sa likod ng isang nasirang pader. Ang mga mananakop na ito ay hindi karaniwan. Mayroong isang bagay na hindi natin alam. Sa kabila ng aming takot, kami nagpatuloy. Ang mga sundalo ng aming hukbo ay unti-unting nabawasan, ngunit ang kanilang tapang ay hindi naglaho. Kami lumaban ng buong lakas, ngunit ang mga mananakop ay tila ba hindi nauubos. Sa sandaling iyon, ang aking ama ay gumawa ng isang desisyon na hindi ko inaasahan. Anak, kailangan mong malaman ang lihim ng mga mananakop. May isang puwersa na gumagabay sa kanila, isang bagay na mas makapangyarihan kaysa sa ating inaakala. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng pag-aalinlangan at takot. Paano kami lalaban kung ang aming kalaban ay may lihim na kapangyarihan? Ang mga tanong ay bumalot sa aking isipan, ngunit wala akong panahon upang mag-isip. Ang digmaan ay patuloy, at ang aming kaharian ay nasa panganib. Sa gitna ng bagyo, ang aking ama ay naglaho sa kasukalan ng labanan. Ako'y naiwan, nag-iisa at walang kaalaman sa kanyang plano. Ang ulan ay patuloy na bumuhos at ang hangin ay umihip ng mas malakas. Ako'y nagpatuloy, hindi alam kung saan tutungo. Sa isang iglap, nakita ko ang isang anino sa likod ng mga mananakop. Isang figura na hindi ko inaasahan,
isang taong may hawak na kapangyarihan na hindi ko pa nakikita. Ang aking puso ay tumigil sa takot at pagkamangha. Sino siya? Bakit siya narito? At ano ang kanyang layunin sa digmaan na ito? Hindi ko alam ang sagot sa mga tanong na ito, ngunit alam kong ang laban ay hindi pa tapos. Sa gitna ng bagyo, isang lihim ang nagbabadya. Isang lihim na magbabago sa takbo ng aming kaharian. Sa gitna ng mga alon ng kabundukan, habang ang hamog ay dahan-dahang bumabalot sa paligid. Naramdaman ko ang hindi maipaliwanag na pag-asa at takot na sabay na bumabalot sa aking puso. Ako'y isang hari, ngunit sa sandaling ito, ako'y isang ama na may kasamang anak, kapwa nakahanda sa laban na hindi lamang para sa kaharian, kundi para sa kinabukasan ng aming angkan. Ang araw ay nagbabadya ng kanyang pagdating sa silangan. Ang mga sinag nito'y tila nagsasabing, ito na ang simula ng digmaan. Sa tabi ko, ang prinsipe, ang aking anak, ay nakatitig sa malayo, sa direksyon ng aming mga kalaban. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng determinasyon, ng pagnanasa na ipagtanggol ang lupaing minamahal. Hindi ko maalis ang pagkamangha sa kanyang tapang. Parang kailan lang, siya'y isang bata na nangangarap lamang sa harap ng kanyang ina at ngayon siya'y handa ng makipagsapalaran para sa kaharian. Ama, sabi niya, alam kong hindi ito madali, ngunit maniniwala akong tayo'y magtatagumpay. Ngumiti ako, itinago ang aking pangamba at sinagot siya, oo, anak, sa ating pagkakaisa tayo'y hindi matatalo. Ang mga kawal ay naghahanda na, ang kanilang mga kalasag ay kumikislap sa sinag ng araw, at ang mga kabayo'y nag-aalumpihit sa excitement ng kanilang mga pandama. Sumasalamin sa kanilang mga mukha ang kapalaran ng digmaan, isang digmaang hindi namin pinili, ngunit kailangan naming harapin. Sa gitna ng kaguluhan, naroon ang tahimik na pag-asa na, sa kabila ng lahat, ang katarungan ang magwawagi. Ang tunog ng tambol ay umalingaw-ngaw, hudyat ng pagsisimula ng marahas na pagsagupa. Tumindig kami sa likod ng burol at sa isang iglap tumulak kami pababa, nakikipaglaban sa mga mananakop. Ang kanilang hukbo ay tila walang katapusan, ngunit hindi kami nagpatinag. Ang bawat hampas ng espada ay tila sumasagisag ng aming lakas, ng aming determinasyon. Nararamdaman ko ang pagod sa bawat galaw, ang pagkirot ng sugat na hindi ko na mabilang. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, naroon ang hindi matitinag na tiwala sa aking anak. Kami nagpatuloy sa laban. Ang paligid ay puno ng alingaw-ngaw ng mga sigaw at tunog ng mga nagbabanggaan na bakal. Ang lupa ay tila umuungol sa bigat ng digmaan, ngunit sa gitna nito, nakita ko ang prinsipe, ang aking anak, na lumalaban ng buong tapang. Hindi ko mapigilang humanga sa kanyang liksi, sa kanyang husay. Ang kanyang espada ay tila umaawit sa hangin, isang musikang puno ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng digmaan, isang pangyayari ang hindi ko inaasahan. Habang kami patuloy na lumalaban, biglang bumukas ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. Isang patibong na hindi ko nakita, isang bitag na inilaan ng mga mananakop. Ako'y nahulog, bumagsak sa madilim na hukay na tila walang hanggan. Ang huling nakita ko'y ang mukha ng prinsipe, ang kanyang mga matay puno ng pagkabigla at takot bago ako tuluyang lamunin ng dilim. Ang pag-iaalala sa kanyang mukha ay tila isang sugat na mas masakit pa sa anumang sugat na dulot ng digmaan. Sa ilalim ng lupa, naroon ang katahimikan, ang lamig na bumabalot sa aking katawan. Sa kabila ng lahat, naroon ang diwa ng pag-asa. Alam kong hindi magtatagal, ang prinsipe, ang aking anak, ay gagawa ng paraan upang ako'y sagipin. Siya'y hindi magpapatalo, hindi siya susuko. Ngunit paano kung hindi siya makabalik sa akin? Paano kung ang digmaan ay magwagi laban sa aming pag-asa? Ang kadiliman sa hukay ay tila walang katapusan, ngunit sa aking puso naroon ang liwanag ng pag-asa.
Alam kong sa kabila ng lahat ng ito, kami magkakamit ng tagumpay. Ang burol ng kaluwalhatian ay hindi magiging tanawin ng pagkatalo, kundi ng panibagong simula. Ngunit ang tanong ay paano at kailan. Sa gitna ng pag-iisa, naroon ang pag-aasam sa muling pagkikita ng aming mga mata. Ang digmaan ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking pandinig, ngunit ang mga tunog ay tila unti-unting lumalayo. Ang kinabukasan ng kaharian ay nakasalalay sa aming mga kamay, ngunit ito ba'y sapat upang kami muling magtagpo? Sa kabila ng kadiliman, naroon ang isang liwanag na bumabagtas sa aking isipan. Ang pag-asa ay hindi kailanman mawawala, sapagkat ang prinsipe, ang aking anak, ay hindi kailanman susuko. Ngunit paano kung ang liwanag ay hindi makahanap ng daan? Ito ba ang magiging katapusan ng aming kwento o isang simula ng mas dakilang paglalakbay? Sa pagitan ng paghinga at pag-asam, naroon ang tanong na hindi ko kayang sagutin. Sa pagitan ng kadiliman at liwanag, sino ang magwawagi? Sa gitna ng umaalimpuyong hangin sa itaas ng mga burol kung saan tanaw ang kabuuan ng aming kaharian, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na nakapatong sa aking balikat. Ako, ang hari, ay narito kasama ang aking anak na si Prinsipe Armand, handang ipagtanggol ang aming lupain laban sa mga mananakop na walang habas na sumalakay sa aming mga hangganan. Sa likod ng aming mga sandata, sa likod ng aming mga kalasag, naroon ang tapang na nagmula sa dugo ng aming mga ninuno. Ang araw ay unti-unting lumulubog, ang langit ay nagkulay kahel at pula, tila mga palatandaan ng pagdanak ng dugo sa nalalapit na labanan. Ama, bulong ni Armand habang tinititigan ang hukbo ng mga mananakop sa malayo. Hindi ko alam kung ito na ang aking huling araw, subalit handa akong makipaglaban sa tabi mo. Napatingin ako sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng tapang at determinasyon. Sa murang edad, nakita ko kung paano siya lumaki at humubog sa pagiging mandirigma. Ngunit sa kabila nito, siya pa rin ang aking anak, ang prinsipe ng kaharian na dapat kong protektahan. Armand, sambit ko, ang ating laban ay hindi lamang para sa ating sarili. Ito ay para sa bawat mamamayan ng kaharian, sa bawat pamilyang umaasa sa atin. Ang ating tagumpay ay magiging pag-asa ng lahat. Nagpatuloy kami sa paghahanda. Ang ingay ng mga sundalo ay parang musika sa aming mga tainga. Pinalakas nito ang aming loob, nagbigay ng lakas sa aming mga puso. Ang bawat isa sa kanila ay may kwento, may pamilya, may mga pangarap na nais nilang ipaglaban. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa, at ang pag-asang iyon ang nagbibigay sa amin ng lakas upang ipaglaban ang aming lupain. Nang magsimula ang labanan, naramdaman ko ang pagyanig ng lupa sa ilalim ng aking mga paa. Ang pagsigaw ng mga mandirigma ay nagsanib sa hangin, tila mga alingawngaw ng mga Diyos ng digmaan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Armand, matatag at walang bakas ng takot. Ang kanyang espada ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw, bawat hampas ay may kasamang sigaw ng tapang. Subalit sa gitna ng digmaan, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Tila may anino na humihila sa akin, isang bagay na hindi ko mawari. Sa isang iglap, nakita ko ang isang mandirigma mula sa hukbo ng mananakop. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit, ngunit may kakaibang kinang. Sumiklab ang aming paglalaban, ang kanyang galaw ay mabilis at puno ng kasanayan. Halos hindi ko siya matalo, subalit sa huli, nagawa ko siyang pabagsakin. Sa pag-aakala kong tapos na ang laban, biglang bumagsak ang katahimikan. Ang mga hiyawan, ang mga sigaw ng mga mandirigma ay napalitan ng hindi inaasahang katahimikan. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaan sa aking likuran. Armand, sigaw ko habang pilit kong hinahanap siya sa gitna ng mga mandirigma. Ngunit siya ay nawawala. Ang aking puso ay bumilis ang tibok
ang kaba ay bumalot sa aking buong katawan. Sa bawat sandaling lumilipas, ang aking pangamba ay lalong lumalalim. Sa isang sulok ng larangan, nakita ko ang isang kakaibang tanawin. Isang mandirigma mula sa hukbo ng mananakop, nakatayo sa gitna, hawak-hawak ang isang bagay na kumikinang sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng kasiyahan, tila nakamit na niya ang kanyang hangad, at doon ko nakita sa kanyang mga kamay ang korona ng aming kaharian, ang korona na simbolo ng aming kapangyarihan na matagal ko nang isinumpang ipagtanggol. Ngunit sa likod ng mandirigma, sa likod ng kanyang tagumpay, naroon si Armand, nakatingin sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pangamba. Armand, sigaw ko muli, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nagsasabing may mas malalim na lihim. Isang lihim na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Ano ang tunay na nangyari? Paano napunta ang korona sa kamay ng kalaban? Sa likod ng digmaan, isang mas malaking laban ang nagbabadya. Isang laban na hindi lamang umiikot sa espada at kalasag, kundi sa katotohanan at pagkakanulo. Ang aming tagumpay ay nakasalalay sa pag-unawa sa tunay na punot dulo ng lahat ng ito. Ang oras ay tumatakbo at sa gitna ng labanan, isang bagong yugto ang nagbubukas. Sa gitna ng palasak na alingawngaw ng digmaan, ang hangin ay tila punong-puno ng halimuyak ng pulbura at ng sigaw ng mga mandirigma. Ako'y nakatayo sa gitna ng larangan, tanga ng aking espada na tila isang bahagi na ng aking kaluluwa. Sa likod ko ay ang mga kawal ng aming kaharian, mga taong handang mag-alay ng buhay para sa kalayaan na matagalan na naming ipinaglalaban. Sa harap ko ay ang aking ama, ang hari, ang tanglaw ng aming kaharian, ang pag-asa ng bawat nasasakupan. Sa kabila ng kanyang edad, ang kanyang tapang at talino sa pakikidigma ay hindi kailanman kumupas. Mahal kong anak, sa araw na ito, itatakda natin ang kapalaran ng ating kaharian. Wika ng hari habang abala sa pag-uutos sa mga general na nagbabantay sa bawat galaw ng mga mananakop. Ang digmaan ay hindi lamang pakikipaglaban sa mga kalaban, ito'y pakikipagsapalaran sa ating sarili. Alalahanin mo iyon. Habang pinagmamasdan ko siya, naalala ko ang mga araw na ako'y isang musmus pa lamang. Pinapanood siya sa mga pulong ng mga pinuno, kung saan siya'y nagiging haligi ng karunungan. Sa kanya ko natutunan ang halaga ng bawat desisyon, ang timbang ng bawat hakbang. Ngayon, kami ay narito, magkasama sa gitna ng digmaan, handang ipaglaban ang aming kaharian. Ang tunog ng tambol ay nagsimula ng bumilang, hudyat ng pagsisimula ng digmaan. Ang mga mananakop ay hindi simpleng kalaban. Sila'y mga bihasang mandirigma, mga taong sanay sa pagwasak ng mga kaharian. Ngunit sa araw na ito, kami ay hindi magpapatalo. Sa araw na ito, kami ay lalaban hanggang sa huling patak ng dugo. Ama, ang mga kawal ay handa na, sabi ko habang sinasabi ng aking puso ang mga salitang puno ng determinasyon. Sa iyong utos, tayo'y lalaban. Ngumiti ang hari, isang nangiti na puno ng pag-asa at tapang. Sa ngalan ng ating mga ninuno, sa ngalan ng ating kaharian, tayo'y magpapatuloy. Wika niya. At sa kanyang utos, kami isumugod sa laban. Ang mga espada at mga palaso ay nagtagpo sa hangin na tila nagsasayaw sa himig ng digmaan. Sa gitna ng laban, ang bawat hakbang ay tila isang sayaw ng matinding pag-iingat. Ang mga kalaban ay naglalakas loob na masira ang aming linya. Ngunit sa bawat hakbang, kami lumalaban. Ang mga kawal ay nagkakaisa sa ilalim ng isang watawat. Sa bawat pagigkas ng espada, sa bawat sigaw ng digmaan, kami patuloy na lumalaban. Ang aming mga puso ay nag-aalab sa pagnanais na ipagtanggol ang aming tahanan. Ngunit sa kabila ng aming tapang, ang digmaan ay tila hindi nagbabago. Ang mga mananakop ay patuloy na sumusugod. Ang kanilang puwersa ay tila walang hanggan. Sa gitna ng laban, kami ay nakaramdam ng pagod.
ngunit hindi kami magpapatalo. Sa kabila ng pagod, ang aming determinasyon ay hindi nagbabago. Ama, ang mga kawal ay tila nanghihina. Sabi ko habang pinagmamasdan ang kanyang mukha na puno ng pag-aalala. Ano ang ating gagawin? Ngumiti ang hari, ngunit sa kanyang mga mata ay ang pag-aalala sa kinabukasan ng aming kaharian. Anak, sa bawat digmaan, may mga pagkakataon na tayo'y susubukin. Ngunit hindi tayo magpapatalo. Sa bawat hakbang tayo'y magpapatuloy. At sa kanyang utos kami ay nagpatuloy, ang aming mga espada ay naglalaban sa hangin, ang aming mga puso ay nag-aalab sa pagnanais na ipagtanggol ang aming tahanan. Sa gitna ng laban, kami nagpatuloy, ang aming mga hakbang ay nagiging bahagi ng kasaysayan. Ngunit sa gitna ng laban, isang pangyayari ang nagbigay ng kakaibang pag-asam sa aming mga puso. Ang isang kawal mula sa aming hanay ay biglang bumagsak, ang kanyang katawan ay tila sinasakop ng isang kakaibang kapangyarihan. Sa kanyang pagbagsak, isang sinag ng liwanag ang biglang lumitaw, isang sinag na tila nagtataglay ng kakaibang kapangyarihan. Sa gitna ng digmaan, ang sinag na ito ay tila isang pag-asa sa gitna ng dilim. Ama, ano iyon? Tanong ko habang pinagmamasdan ang sinag na tila nagtataglay ng kakaibang kapangyarihan. Ngumiti ang hari, ngunit sa kanyang mukha ay ang pag-aalala sa kinabukasan ng aming kaharian. Anak, ito'y isang bagay na hindi natin inaasahan, ngunit sa araw na ito tayo'y may pag-asa. Sa gitna ng labanan, ang sinag ng liwanag ay tila nagbibigay ng bagong pag-asa. Sa kabila ng pagod, kami nagpatuloy, ang aming mga hakbang ay nagiging bahagi ng kasaysayan. Ang aming mga puso ay nag-aalab sa pagnanais na ipagtanggol ang aming tahanan. Ngunit sa kabila ng aming tapang, isang katanungan ang bumabalot sa aking isipan. Ano ang kapangyarihan ng sinag na iyon? Sa gitna ng digmaan, kami nagpatuloy. Ngunit ang katanungan ito ay tila isang cliffhanger sa gitna ng labanan. Sa aming kaharian, ang hangin ay tila puno ng tensyon at pag-aalala. Matapos ang ilang linggong tahimik na pag-uusap at pagpaplano, dumating na ang oras para sa huling labanan laban sa mga mananakop na walang humpay na nagbabanta sa aming lupain. Ako, ang hari, ay nakaramdam ng bigat ng responsibilidad hindi lamang sa aking mga balikat, kundi pati na rin sa puso ko. Kasama ang prinsipe, ang aking anak na si Alaric, kami ay magkasamang haharap sa pinakamalaking hamon ng aming pamumuno. Habang papalapit kami sa kampo ng mga kaaway, nararamdaman ko ang pag-aalab ng aking dugo at ang pamumuo ng adrenaline sa aking katawan. Nasa tabi ko si Alaric, ang prinsipe ng kaharian, na tila ba'y naging isang ganap na mandirigma mula sa batang lalaki na aking kinalinga. Sa kanyang mga mata ay makikita ang alab at determinasyon na hindi ko inaasahan sa isang prinsipe na lumaki sa gitna ng karangyaan at kapayapaan. Amang hari, wika ni Alaric habang kami ay nasa itaas ng burol, tanaw ang kampo ng mga kaaway sa ibaba. Ito na ang pagkakataon para ipakita natin sa kanila na hindi tayo basta-basta susuko. Tumango ako, pinipilit na magpakita ng lakas sa kabila ng kaba. Ang aking kamay ay mahigpit na nakahawak sa espada, isang simbolo ng aming kaharian, habang ang mga sundalo namin ay nag-aayos sa kanilang posisyon. Ang mga kabalyero, mga tauhan ng palasyo, at ang mga mandirigma mula sa bawat sulok ng aming kaharian ay nagtipon, handa na sa pagsalakay. Ang araw ay nagsimula ng lumubog sa likod ng mga bundok, nagbibigay ng isang malarosas na kulay sa kalangitan. Isang magandang tanawin, ngunit alam kong sa likod ng kagandahan nito ay ang panganib na dala ng digmaan. Sa bawat hakbang na aking ginagawa, ramdam ko ang mabigat na responsibilidad na nasa akin bilang hari. Nagsimula na ang labanan. Sa bawat pag-ugong ng mga espada, sa bawat pagtili ng mga kabayo, nararamdaman ko ang apoy ng pakikipagsapalaran sa aking kaluluwa.
Sa gitna ng ingay at kaguluhan, patuloy kong binabantayan si Alaric. Alam kong kailangan niyang maranasan ang lahat ng ito, ngunit bilang ama, hindi ko maalis ang pag-aalala para sa kanyang kaligtasan. Sa kabila ng aming pagsisikap, tila ba'y walang katapusan ang pagdating ng mga mananakop. Ang kanilang puwersa ay gaya ng isang dagat na hindi natitinag. Ngunit sa kabila nito, patuloy kaming lumalaban, hindi magpapasindak sa dami ng kaaway. Sa gitna ng laban may isang pangyayari na nagbigay ng kakaibang takot sa aking puso. Nakita ko si Alaric na nakikipaglaban sa isang higanteng mandirigma mula sa kampo ng kaaway. Ang mandirigma ay may suot na itim na baluti at ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Ang kanyang mga galaw ay parang isang sining ng pagkawasak. Alam kong delikado ang sitwasyon, ngunit hindi ko maaring iwanan ang aking posisyon sa gitna ng labanan. Alaric, sigaw ko, ngunit hindi niya ako marinig sa dami ng ingay. Nagsimula akong lumusot sa gitna ng digmaan, pilit na tinatawid ang hanay ng mga mandirigma upang maabot siya. Sa bawat hakbang na aking ginagawa, tila ba'y lumalayo siya sa akin. At doon, sa gitna ng kaguluhan, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang puting kabayo ang biglang lumitaw, tila ba'y isang aparisyon na pumagitna sa pagitan ni Alaric at ng higanteng mandirigma. Ang kabayo ay may kakaibang kislap sa kanyang mga mata at ang kanyang presensya ay nagbigay ng sandaling pagkalito sa kaaway. Sa loob ng ilang segundo, si Alaric ay nagkaroon ng pagkakataong makaiwas at sa isang mabilis na galaw, napabagsak niya ang mandirigma. Ang pagtingin niya sa akin ay puno ng pagtataka. "Ama, saan nanggaling ang kabayong iyon?" tanong niya, ngunit ako'y walang maisagot. Sa kabila ng tagumpay na iyon, hindi ko maalis ang tanong sa aking isipan. Sino ang nagpadala sa kabayong iyon? At bakit tila ba'y may lihim na puwersa na pumuoprotekta sa amin? Sa gitna ng laban, naisip ko ang posibilidad na may mas malalim na misteryo sa likod ng digmaang ito, isang bagay na hindi pa namin lubos na nauunawaan. Ang labanan ay patuloy, ngunit sa aming mga puso ay may bagong pag-asa. Ngunit sa likod ng tagumpay, alam kong may mga tanong na kailangan naming tuklasin. Sino ang tunay na kalaban at ano ang layunin ng digmaang ito? Sa aming pagbabalik sa kampo, alam kong hindi pa ito ang katapusan ng aming pakikipagsapalaran. Sa halip, ito'y simula pa lamang ng isang masalimuot na paglalakbay na puno ng misteryo at panganib. Sa unang sinag ng araw, habang ang liwanag ay unti-unting bumabalot sa madilim na kapaligiran ng kampo, naramdaman ko ang kakaibang tensyon sa paligid. Isang malamig na hangin ang dumadaloy sa bawat sulok, tila ba may balakid sa aming misyon na naghihintay na sumabog. Ako, ang hari ng kaharian at ang aking anak na prinsipe, ay naglalakad patungo sa lugar kung saan kami nagtipon ng aming hukbo para sa labanang hindi pa namin nakakaharap. Amang hari, wika ng prinsipe, ang ating mga tauhan ay handa na, ngunit tila may kakaibang pag-aalala sa kanilang mga mata. Tumingin ako sa kanyang mukha na puno ng determinasyon at tapang, ngunit may bahid ng pag-aalala. Alam kong ang labanang ito ay hindi magiging madali. Ang mga mananakop ay mas marami, mas bihasa at mas walang awa. Ngunit hindi ko magagawang ipakita ang aking pangamba sa harap ng aking anak. Kinailangan kong maging matatag, hindi lamang bilang hari kundi bilang ama. Kailangan nating magtiwala sa ating mga kakayahan, anak. Ang ating tapang at pagkakaisa ang magiging sandata natin laban sa kanila. Sagot ko. Sa gitna ng aming pag-uusap, lumapit sa amin si Kapitan Rodrigo, isa sa aking pinakatiwalang opisyal. "Amang hari, may mahalaga akong impormasyon." Aniya, may pagkabahala sa kanyang tinig. "Bakit, Rodrigo? Ano ang balita?" tanong ko habang tumitigil kami. May natuklasan ang aming mga espiya sa kampo ng kalaban. Mukhang may lihim na plano ang mga mananakop na maaaring makapagpabagsak sa ating kaharian.
kailangan nating kumilos agad. Sa pagkarinig ng mga salitang iyon, bumilis ang tibok ng aking puso. Ang lihim na plano ng mga mananakop ay maaaring ang pagwasak sa ating kaharian. Ngunit sa kabila ng pag-aalala, isang ideya ang pumasok sa aking isipan. Kinailangan kong malaman ang higit pa tungkol sa planong ito. Ang aking anak at ako ay nagpasya na alamin ito at bumuo ng plano upang mapigilan ang kanilang balak. Naglakbay kami patungo sa isang lihim na tagpuan kung saan nakatago ang mga espiya na nagkumpirma sa balita. Sa aming pagdating, isang misteryosong figura ang lumabas sa dilim. Siya ay si Lucio, isang dating kaibigan na aking pinagtitiwalaan, ngunit matagal nang nawala sa aming kaharian. Ang kanyang biglaang paglitaw ay nagdala ng pagdududa sa aking isipan. Lucio, ano ang ginagawa mo rito? Tanong ko, pilit na pinipigil ang pag-aalala sa aking boses. Hari, prinsipe, ako ay naririto upang tulungan kayo. Ang mga mananakop ay may mas matinding plano kaysa sa inaakala ninyo. Mayroon silang espiya sa loob ng inyong hukbo. Ang espiya na ito ay nangangalap ng impormasyon upang sirain kayo mula sa loob. Ang revelasyon ni Lucio ay tila kidlat na tumama sa akin. Espiya sa aming hukbo, ang ideya ay tunay na nakakatakot. Ang aming tiwala, ang aming samahan, lahat ay maaaring mawasak sa isang iglap. Kailangan naming kumilos ng mabilis at may katalinuhan. Hindi ko magagawang ipagkatiwala ang lahat sa isang dating kaibigan na matagal nang nawala. Lucio, paano mo nalaman ito? Tanong ng prinsipe, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Ako ay nagbalik sa kaharian upang magbigay babala. Sa aking paglalakbay, napansin ko ang mga kilos ng mga mananakop at natuklasan ang kanilang plano. Kailangan ninyo akong pagkatiwalaan ngayon, sagot ni Lucio, may sinseridad sa kanyang tinig. Ngunit bago namin pa man masiyasat ang sitwasyon, isang sigaw ang narinig mula sa kampo. Isang kaguluhan ang naganap, isang pag-atake mula sa loob. Ang espiya ay kumilos na at ang aming hukbo ay nagkakagulo. Kinailangan naming magmadali, ngunit hindi ko maiwasang magtanong. Sino ang espiya? Paano namin siya matutukoy sa gitna ng kaguluhan? Habang nagmamadali kaming bumalik sa kampo, isang ideya ang pumasok sa aking isipan. Ang espiya ay maaaring isa sa mga tauhan na malapit sa amin. Kinailangan kong malaman ang katotohanan, kahit na ang ibig sabihin nito ay pagdudahan ang mga taong pinagtitiwalaan ko. Ang prinsipe ay nasa tabi ko. Ang kanyang tapang ay nagbigay lakas sa akin. Ngunit ang tanong ay nananatili. Sino ang tunay na kaaway sa aming hanay? Sa gitna ng kaguluhan, isang tauhan ang lumapit sa amin. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Amang hari, prinsipe, may isang tao sa ating hanay na nagtaksil. Kailangan nating kumilos agad. Ang revelasyon na ito ay nagdulot ng mas matinding takot sa akin. Ang aking anak ay naroon, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. At sa mga sandaling iyon, alam kong ang labanang ito ay hindi lamang laban sa mga mananakop, kundi laban din sa mga kaaway sa loob. Habang ang araw ay tuluyang sumisikat, kami ay nagmadali upang iligtas ang kaharian. Ngunit ang tanong na bumabalot sa akin ay, sino ang espiya na nagtatago sa dilim? Ang aming laban ay nagsisimula na at ang aming tiwala ay nakataya.